Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nag-report na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang achievement. Dapat yun po yung kanyang i-report sa kanyang zona. Pero parang mali yata po yung naging diskarte po niya. Pero ang nakakatawa lang, yung mga ni-report na kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bakit parang pinapalakpakan pa ng mga tukmol na congressman natin na alam naman natin kung naparoon nyo po yung zona na may pinatatamaan si Bongbong Marcos sa kanyang pagpuna doon sa flood control project. Ngayon, balikan natin muna nung nakaraang zona. Yan yung ibinida niya, di ba? Yung 5,500 na flood control project na natapos daw di umano nung nakaraang taon sa kanyang administrasyon. Pero nasubok ng isang bagyo at lumubog ang Pilipinas. Kaya hinahanap ngayon ng mga katoto nating mga taong bayan kung saan na napunta o nasaan na yung flood control na iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dahil sa hindi naman niya makastigo kung talagang ano nangyari doon sa flood control project, parang siya pa yung naging abogado ng DPWH. Siya pa mismo yung nagtatanggol. Kaya daw binaha at hindi raw kinaya ng flood control project yung baha nung nakaraang taon. Dahil daw na-overwhelm ng flood control project yung dami ng ulan na ibinuhos nung panahon na yon. Kaya hindi raw kinaya ng flood control project na ibuga dalhin sa dagat yung tubig. Dahil lang isa pa raw naging problema, ibinangga daw ng barko yung flood control na ginawa na malapit daw sa dagat. So nasira daw yung flood control project doon. Kaya daw yung baha hindi kagad na-aksyonan o hindi kagad nasolusyonan dahil sa mga ganong klaseng sitwasyon. Ngayon, nagkaroon ng hearing sa Senado at doon napag-alaman nga na wala naman talagang master plan na ginawa ang DPWH para sa flood control project. Considering na gumagastos ang gobyerno natin ng 1 billion a day para dyan sa flood control project na yan. Pero wala na tayong nadinig pagkatapos ng di ba, ng hearing na yon. Siguro dahil nakausap ng presidente natin, natigilan na yung issue ng flood control project. Ngayon, bago dumating pa itong zona na to, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na yung pagbaha daw, dahil nga di ba lumubog uli ang malaking bahagi ng Metro Manila, pati yung mga karatig na probinsya, ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, tanggapin na lang natin na ang baha talagang kasama na yan sa pamumuhay natin dahil yan yung new normal natin. So, may bagyo man o wala, tanggapin na lang natin kasi may mga lugar talaga sa Pilipinas, especially Malabon, Nabotas, Valenzuela, ano pa ba, yung may part ng Bulacan, Pampanga, lumulubog sa tubig kahit walang bagyo dahil sa tumataas na nga yung sea level. So, kahit terikang araw, baha sa kanila, tanggapin na lang natin. So, kailangan na rin ng adoption sa sarili natin na yung baha nandyan na yan. So, doon pa lang sumuko na yung presidente natin na wala nang magagawa sa problema natin sa baha kahit pa gumagastos ang Pilipinas, ang gobyerno natin ng bilyong-bilyong halaga ng piso na pinaghirapan po ng mga taxpayer, baliwala na yun. Tanggapin na lang natin na yung baha nandyan na. Ngayon, itong zona na to, parang imbis na yung i-report niya yung mga magagandang achievement ng kanyang administrasyon. Tulad na lang sinasabi niya, greatest achievement, di ba? Yung naibaba niya ng 1% yung taripa natin dun sa Amerika. Hindi yun na nabuksan dito sa zona niya. Ang ini-report niya, yung kapalpakan niya. Yung kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos pagdating sa flood control project. At ang nakakatawa nga, nagpapalakpakan yung mga tulongges na tambaluslos na parang hindi mo alam kung proud ba sila na yung kapalpakan ni Bongbong Marcos, yun dapat ang i-report niya. So ito panoorin natin para makita nyo kung paano pumalakpak
nitong mga tukmol na tambaluslos na to sa kapalpakan na ginawa ni Bongbong Marcos. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, boom, tingnan mo ha. Aminado siya, palpak yung flood control nung nag-ikot-ikot siya. Pero yung mga congressman, nagpalakpakan. So, aminado sila, yung mga trabaho nila, palpak, pero parang proud na proud pa sila, nakapalpakan, na nire-report ni Bongbong Marcos na siya ang primary na gumagawa ng mga ganyang proyekto dito sa ating bansa. Diba? Kasi siya pumipirma sa sa budget ng buong Pilipinas. So parang dito, yung nire-report niya sinisegunduhan ng mga kongresista na palpak nga, sumasang-ayon sila na palpak yung flood control na sinasabi ng Pangulo natin. Yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tingnan nyo, no? Palakpakan uli yung mga tulongges, yung mga tambaluslos. Parang hindi ba nila alam kung sino yung pinariringgan ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Okay na sana na kinakastigo na ni Bongbong Marcos yung mga nananamantala sa budget natin. Pero parang itong mga congressman natin, tuwan-tuwa pa sila na pinariringgan sila ni Bongbong Marcos na aminado na mayroong kickback na nangyayari. Ang tanong, sino ba yung mga nakakakuha ng kickback dyan? Naalala nyo, balikan nyo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte dun sa kanyang interview, sa kanyang di ba? Sinabi niya, nung panahon na siya nasa deathbed, nasa death pa, may lumapit sa kanyang kongresista. Dalawang kongresista raw yun at ina-arbor yung budget ng death. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, death daw, di ba? Ina-arbor daw ng kongresista yung budget ng death. So, dito, malinaw, ang kumikickback, yung mga may for the boys, hindi lang yung kontraktor. Mga politiko din ang humihingi ng kickback. Pero parang proud na proud pa uli itong mga tulongis na tambaluslos kasi nasabi ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, aminado sila na kumikickback to, pero parang ang titigas ng mukha na pumalakpak dahil pinapakita lang nila na totoo yung sinasabi ni Bongbong Marcos na may kumikickback. Pero ang problema, bakit pinababayaan ng ating presidente na may kumikita sa pag-kickback na yan? Bakit ngayon niya lang nagsasalita tungkol dyan? Ang tagal na yan. Simula nang naupo siya, nagsimula na po yung mga paghingi-hingi ng kickback na yan. Alam ng mga kongresista yan. Pero ang tanong, meron kayang, kumbaga rito meron kaya siyang papangalanan kung sino yung mga kumikickback yan. Standing ovation pa yung mga kumag, Parang hindi sila yung Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Diba? Proud na proud pa sila sa ginawa nilang pagnanakaw ng pondo ng bayan. Nagpapalakpakan. Parang ang feeling nila, hindi sila yung pinatatamaan. Sino ba ang kausap dito ni Bongbong Marcos? Sabi niya, di ba, mahiya naman kayo. So, tinutukoy niya itong mga kongresista.
Pero nagpapalakpakan. Saan kaya humuhugot ng tigas ng mukha itong mga tambaluslos na to? Oh, standing ovation pa yung mga tukmol, oh. Nasipsip. Parang hindi sila ang tinutukoy ng Pangulong Bongbong Marcos. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Yan ang isa sa pinakamagandang sinabi ni Bongbong Marcos. Ang tanong na lang dyan, kung kaya niya pangalanan, kung kaya niyang i-pinpoint kung sino-sino yung mga kumikita dyan sa flood control project. Pero, ito ang nakakatakot. Baka meron naman silang ituro para pag-initan. Kasi kung inyong maaalala, kapag diyan na markahan ka na isang Duterte supporter, kabahan ka na. Dahil sa iyo ay ituturo lahat ng pwedeng makikita. Kunyari, gagawa ng senaryo, gagawa ng issue, at ipipinpoint yan sa mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang nakakatakot dyan. Kaya siguro itong mga tambaluslos na to, parang tuwan-tuwa pa dahil alam nila na hindi sa kanila mapupunta yung paghihinala. Yung paghihinala, ituturo yan sa mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang nakakatakot dyan. Kaya antayin natin kung ano yung ilalabas na resulta o yung panawagan niya sa DPWH na ilabas yung mga report ng flood control project sa loob ng 3 taon. So yan ang titingnan natin kung meron talagang lakas ng loob itong si Bongbong Marcos na ipakita kung saan talaga napupunta yung flood control project. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. So, yun yung mga naging ng isa sa mga highlights ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, na tingnan natin kung meron talaga siyang balls, meron siyang lakas ng loob na ilabas yung hinihingi niyang report, na yan din yung hinihingi ng mga katoto nating kababayan na Pilipino, yung tungkol sa flood control project na yan. Pero ang rito, ang napansin lang natin, parang meron tong ginagaya si Bongbong Marcos, dalawang tao. Una, yung kung paano siya mag-deliver ng kanyang speech, parang ginaya niya kay Pinoy. Diba? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka? Dito, mahiya naman kayo. Diba? Parang parehas ng ng linyahan, pero yung estilo parehas. Ano yung estilong parehas nila? Manisi. Hindi nila ina-admit na yung sarili nila ang may problema. Dito iniiwas ni Bongbong Marcos na yung kapalpakan na yan, hindi siya kasali.
nakakalimutan niya yung kapalpakan niya, yung kapalpakan na nangyayari ngayon is kasalanan niya. Kasi siya yung chief executive natin eh. Siya yung nagpapatakbo ng batas natin, ng Pilipinas natin. Tapos itong mga kongresista, tuwang-tuwa pa na yung kapalpakan, sinasang-ayunan nila, pero parang ang dating, inaabsuelto ni Bongbong Marcos at naghahanap sila ng taong ipipinpoint doon sa kapalpakan niya. Parang si Pinoy, di ba? Imbis na aminin, akuin yung problema, hindi, nagtuturo siya. So ito yung nakakatakot dito kay Bongbong Marcos. Alam natin na kapag kaalyado ng mga Duterte, kabahan ka na. Kaya nga sa dulo ng speech niya, di ba, na may makakasuhan ng tapang, parang si Pangulong Duterte, di ba? Tuwing meron siyang talk to the nation, di ba? Doon talagang ina-announce niya kung sino yung mga sisibakin, sino yung mga iimbestigahan. Dito nagtapang-tapang si Bongbong Marcos na makakasuhan daw yung mga taong merong kaugnayan sa flood control project. Yan yung nakakatakot kasi tandaan nyo, wala pa pong inilalagay na ombudsman. Merong nang nilagay, acting. Ngayon, merong nag-apply sa ombudsman, si Boyong Remulla. Kahit na may kaso siya sa ombudsman, nagpasa siya ng application para maging susunod na ombudsman. Ngayon, malaki ang posibilidad na ang ilagay niya si Boyong Remulla. Bakit? Kasi ang ombudsman ang nagpapile ng kaso sa mga public official na mapapatunayan or pwedeng gawa ng issue patungkol sa korupsyon, ombudsman ang aaksyon. Yan nakakatakot dahil gagamitin yung kapangyarihan ng ombudsman para gipitin ngayon yung mga kaalyado ng mga Duterte kapag namarkahan nila na ito supporter ng mga Duterte. Kaya yan yung nakakatakot dito sa mga binitawan ni Bongbong Marcos na palagay natin yan ang pwedeng mangyari dahil sabi nga niya may mananagot sa flood control project at yan ang aabangan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.